Ang kulit mo, KD. May isa kasing statement si Kevin Durant na talagang pinag-uusapan ngayon sa buong NBA community at sa totoo lang, isa ito sa mga opinyon na napapaisip ako kung seryoso ba talaga siya o baka naman gusto niya lang baguhin ang tingin ng mga tao sa naging desisyon niya noong sumali siya sa Golden State Warriors dati. Ayon kay Durant, mas malakas pa daw ang bagong 2026 Philadelphia 76ers na binubuo ni LeBron James, Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey at VJ Edgecombe kaysa sa legendary na 2017 Golden State Warriors na kinabibilangan ni Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala at siya mismo. At nung nabasa ko yon, ang una kong naisip ay, KD, seryoso ka ba dyan? Para sa akin kasi parang kino-compare mo ang apples at oranges. Hindi mo pwedeng ikumpara ang isang team na hindi pa nga naglalaro ng magkakasama sa isang koponang napatunayan na ang sarili bilang isa sa pinakamalakas sa kasaysayan ng NBA. Magkaiba ang sitwasyon ng dalawang teams na ito. Balikan muna natin mga idol ang 2017 Warriors. Hindi lang kasi basta super team ang nabuo noon. Bago pa kasi dumating si Kevin Durant, ang Golden State Warriors po ay katatapos lang gumawa ng 73-9 regular season record. Ang pinakamagandang regular season record sa buong kasaysayan ng NBA. Maski hanggang ngayon, oo, natalo sila sa finals matapos maungusan ng Cleveland Cavaliers mula sa 3-1 lead. Pero tandaan natin na championship core na ang Warriors bago pa dumating si KD. Ang ginawa lang nila ay idagdag pa ang isa sa pinakamahuhusay na player sa buong mundo sa isang team na halos walang kahinaan. At ang mas importante rito, lahat sila ay nasa prime pa ng kanilang karera. Si Steph Curry ay reigning MVP level pa rin. Si Klay Thompson ay isa sa pinakamahuhusay na shooters at perimeter defenders ng liga. Si Draymond Green ay nasa Defensive Player of the Year form. Si Andre Iguodala ay elite role player pa rin. At si Kevin Durant arguably second best player in the world noong mga panahon na iyan. Kaya bago pa magsimula ang season, automatic favorites na silang manalo ng championship. At ano nangyari? Hindi lang sila nag-champion. Nag-back-to-back champions pa sila at halos walang team na makalapit sa kanilang antas ng laro. Ngayon, tignan naman po natin ang 2026 Sixers. Sa papel, oo, napakalakas nila. May LeBron James ka. May reigning superstar na Joel Embiid. May finals MVP caliber na Jaylen Brown, may all-star point guard na Tyrese Maxey, matinik din to, at mayroon ka pang isa sa pinaka-promising na young players ng liga kay VJ Edgecombe. Kung pangalan lang ang pagbabasehan, talagang contenders po ang Sixers. Pero ang tanong, napatunayan na ba nila yon? Hindi pa nga natin sila nakikitang maglaro ng isang NBA game eh. Actually, hindi pa nga natin sila nakikitang nagsama-sama lahat sa iisang lugar pa lang. Hindi pa natin alam kung paano hahati ng bola sa pagitan ni LeBron, Embiid, Brown at Maxey. Hindi pa natin alam kung paano sila magde-defend bilang isang unit. Hindi pa natin alam kung sino ang magsasakripisyo ng role. At higit sa lahat, hindi pa natin alam kung may chemistry ba sila. Sa ngayon, puro projection pa lang ang lahat. Isa pa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi ako sang-ayon kay KD ay ang edad ni LeBron, halos 42 years old na siya. Oo, isa pa rin siya sa pinakamahuhusay na player sa mundo at kaya pa rin niyang magdala sa isang contender. Pero hindi na ito yung LeBron ng Miami Heat o ng 2016 Cavaliers. Hindi na rin po ito ang LeBron na kayang dominahin ang buong season ng walang kapaguran. Samantalang dun sa 2017 Warriors, halos lahat ng pangunahing players nila ay nasa absolute prime ng kanilang karera. Kaya para sa akin, hindi talaga patas ang comparison. Pero alam nyo kung ano ang mas interesting dito? Sa tingin ko, may mas malalim na dahilan talaga kung bakit ito sinabi ni KD. At sa tingin ko, hindi ito tungkol sa Sixers. Pakiramdam ko, gusto lang niyang baguhin ang narrative tungkol sa naging paglipat niya sa Warriors dati. Hanggang ngayon kasi marami pa ring fans ang nagsasabing naging ring chaser po si KD nun. Sa Tagalog nga, kapit matatag. Pumirma siya sa isang team na kakapanalo lang ng 73 games noong regular season at isang panalo na lang sana mula sa isa pang championship. Kaya kahit dalawang finals MVP ang napanalunan niya, marami pa rin pong fans ang hindi ganun kataas ang tingin sa mga championship na iyon dahil pakiramdam nila ay sumali lang siya sa pinakamalakas na team sa liga. And that is the truth. Kaya para sa akin, parang gusto niyang ipakita ngayon na hindi naman ganun kalakas ang Warriors noon. O kaya naman ay gusto niyang sabihin na mas talented pa ang Sixers ngayon kaysa sa team na iyon. Pero sa totoo lang, hindi ko nakikita ang punto. Hindi mo kailangang i-downplay ang sarili mong championship team para lang baguhin ang tingin ng mga tao sa naging desisyon mo. History na po ang 2017 Warriors. Isa sila sa pinakamalalakas na team na nabuo sa NBA. At kahit anong sabihin ni KD ngayon, hindi na po magbabago yon. Hindi ko sinasabing mahina ang Sixers ha. Sa katunayan, isa sila sa pinakamalalakas na contenders ngayong season. Kung mag-click man ang chemistry nila, kaya nilang manalo ng championship eh. Pero ibang usapan na ang ikukumpara sila sa 2017 Warriors. Hanggat wala silang napapatunayan sa basketball court, hanggat wala silang playoff run,
At hanggat wala silang championship, para sa akin, ay hindi pa sila pwedeng ilagay sa parehong level ng Warriors. Sa huli, ang 2017 Warriors ay hindi lang naging malakas dahil sa dami ng talentadong players nila. Naging malakas sila dahil napatunayan nila yon sa court. Nag-champion sila, nag-back-to-back pa. At halos wala talagang team ang may sagot sa kanila noong mga panahon na iyon. Samantalang ang 2026 Sixers ay isa pa lamang napakagandang konsepto on paper. Hanggat hindi pa natin sila nakikitang magtagumpay, hindi ko sila maituturing na mas malakas kaysa sa isa sa pinakadominanteng team sa kasaysayan ng liga. Kayo ba mga idol? Ano sa tingin ninyo? Sang-ayon ba kayo kay Kevin Durant na mas malakas pa ang 2026 Philadelphia 76ers kaysa sa 2017 Golden State Warriors, o para sa inyo, wala pa ring tatalo sa prime Warriors nina Steph Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green at Andre Iguodala? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel, and ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.